peste. Amen? Instead na mag-grow yung mga dahon ng halaman, yung iba nakita mo, nabubutas, nauubos. Imbis na mag-double portion yung kanilang mga dahon na lalagas. Kasi hindi nila tinatanggap yung katiba. Hindi nila ito ina-apply sa kanilang mga buhay. Kaya naman, instead na lumago sila or mag-grow, ang nangyayari, hello, namamatay sila. Nababawasan yung mga dahon hanggang unti-unti na itong nalalagas. Katulad din ng mga Kristiyano. Lahat naman sila pumupunta. Diba? Yun ang church, recount lang, no? Siguro dito sa simbahan ng New Living Word Church is nag-start ako 2016. So, mostly 10 years na ako. So, sa 10 years na yun, marami akong nakikitang pumupunta sa New Living. Amen? Madami. Minsan, naranasan naging 30, 20. So, bakit kaya, no? At hanggang sa dumadami, kumukunti, hanggang ngayon ang natira ilan. Diba? Ilan na lang. Bakit ano kayang nangyari sa kanila? Na-pest, diba? Amen? Siguro, no, sorry for the word. Kasi ganun yun eh. Kapag hindi tayo, kasi sabi naman nila, hindi kaya galing sa, hindi naman kasi dahilan yung church kung bakit umaalis yung tao. Kasi sabi dito sa pag-aaralan nating turo, makipagbukas kayo sa akin. Ang sabi dito sa turo na pag-aaralan natin sa umagang ito, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 17, verse 32. Sabi, ready na po ba kayo, church? Amen. Sabi dito, opo, pagbukas po kayo sa akin. Yes, amen. Remember Sabi, Lot's wife. yes, remember Lot's wife. No? Whoever tries to keep their life will lose it. And whoever loses their life will preserve it. Amen? Hallelujah, Jesus God. Thank you, Lord, sa iyong salita sa amin sa umagang ito na aming pag-aaralan, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, O God, ang bawat naririto, Panginoon, O God, patuloy mong buksan ang aming mga isipan, O God, mga puso, O Lord. Ano man, Panginoon, O God, ang mga turo na aming marinig sa umagang ito, Lord, ay hindi lamang namin marinig, Panginoon, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, O Lord, na ito'y maunawaan, Panginoon, at mai-apply, Panginoon, O Lord, sa aming mga buhay, O God. And Lord, ako po, Panginoon, O God, na magbabahagi ng salita mo ngayon sa umagang ito, Lord. Patuloy kong ibinababa ang aking sarili, O God. Nang sa ganun, Lord, ikaw lamang makita, O God, at mapapurihan sa buhay ko, Panginoon, O God. Samahan mo ko, Panginoon, O God. Bigyan mo ko, Panginoon, O God, ng knowledge and wisdom, Panginoon, O God, na ma-deliver ko ng maayos ang iyong salita, Panginoon, O God, at maunawaan ng iyong tagapakinig, O God. In Jesus' name I pray. Amen. No? Sa dami-dami ng pumupunta sa church, bakit ilan ang natitira? Kasi bakit? No? Este? Kumaalis sila kasi although pumupunta sila sa simbahan, hindi sila mapakali. No? Naiisip pa rin nila yung mga bagay sa labas. Yung iba naman sinisisi ang simbahan. Kasi naghihirap na ako, hirap ako kung kailan ako naglingkod kay Lord, doon ako nahirapan. Amen? Kung kailan ako naglingkod kay Lord, doon ako nagkaroon ng maraming utang. Kung bakit kailan ako naglingkod kay Lord, bakit parang ang hirap ng buhay? Bakit parang yung pamilya ko, parang hindi naman hindi naman nagiging maayos, hindi sa ganun, no? Sabi nga dito ni Lord, no, whoever, no, tries to keep their life will lose it. Right? And whoever, no, loses their life will preserve it. So, hindi naman simbahan ang dilin. Kasi sinabi ni God, yung mga halos mawalan na ng buhay, yung mga naghihirap na sa pagsiserve sa Kanya, ay magkakamayroon. Amen? Ngunit yung mga tao na walang pakialam sa simbahan, nung hindi nga mabigyan ng time ang Panginoon, kundi mas busy sila sa mga gawain sa labas, na hindi nga nila maibigay yung oras nila para kay Lord, ang sabi dito sa salita ng Diyos ay silang mawawalan. Amen? Amen? Amen. So bakit sinabi dito ni God, remember Lot's wife? Ano bang mayroon itong asawa nila? Hallelujah, Jesus. Makipagbukas po kayo sa akin. Tingnan natin bakit sinabi dito ni Lord na alalahanin natin yung asawa ni Lot.
ni Lot. I-summarize ko na lang to. Kasi, itong si Lot at yung asawa niya is nakatira sila. Makipagbukas po kayo sa akin. Basahin natin sa Genesis chapter 19. Medyo mahaba to. Pero i-summarize na lang natin. Basahin nyo na lang po para maintindihan nyo po kung ano bang mayroon ito si yung asawa ni Lot. Sa Genesis 19. Amen? Ito kasi yung panahon na to, no? Yung lugar ng Sodom. Sodom? Amen? Yung mga tao dito, which is dito nakatira, yung mag-asawa, si Lot at yung asawa niya, at yung kanyang pamilya. Yung lugar ng Sodom is, pwede natin sabing napakayaman ng lugar na to. Amen? No? Itong mga tao nito, they're so busy for their own life. Wala silang panahon sa Diyos o madaling sabihin na hindi nila kilala ang Panginoon. Amen? Wala silang oras. Hello? Or pwede namang kilala nila ang Diyos pero hindi nila naibibigay yung time sa Panginoon. So naging busy na sila. No? At ang lugar din na ito ay marami ng tao ang masasama sa lugar ng Sodom. Kaya naman, nagpadala ang Diyos ng 3 anghel. Kaya nga kanina, no, sa tawag dito, scripture, no, nagpadala ang Diyos ng 3 anghel sa lugar na ito. Kasi bakit? Naalala niya si Lot, yung pamilya ni Lot, no? Nagkaroon siya ng habag sa pamilyang ito. Kaya nagpadala siya ng 3 anghel para iligtas ang pamilyang ito. Kasi nga, sa sobrang sama ng Sodom, gusto na ng Diyos na gunawin ang mundo ito, ang lugar na ito. Kasi wala silang panahon eh. They're busy. Amen? Nagpapaka-busy sila sa lahat. Nagpapakayaman sila. Kung ano-anong pinagkakaabalahan nila. Amen? Papagawa ng bahay. Amen? Mga business. At kung ano-ano pang mga masasamang gawain. Kaya naman, nagalit ang Panginoon at gusto niya nang gunawin ang mundo. So, kung titingnan niyo, church, no? Kahit gaano pala nating kayaman, kahit gaano tayo mayroon sa ating buhay, kung wala naman ang ating Panginoon sa buhay natin, is wala rin kwenta ang lahat. Amen. Amen. So, ano pa't nagpapakahirap tayo araw-araw, padala, no? Nag-iipon ng pera para sa ating buhay sa Pilipinas. Amen? Kung wala naman ang Panginoon sa buhay natin, kung hindi nga natin mabigyan ng pagkakataon ang Diyos sa buhay natin, kung wala siya sa buhay natin. Amen? Darating ang araw, nalilipulin lang pala ito ng Diyos at susunugin. Amen? So, ito si Lot, no, yung pamilya niya, dahil nagpakita ng kabutihan yung asawa ni Lot. So, naalala siya ng Panginoon. Kaya nga, bago niya pa man gunawin ang lugar ng Sodom, is nagpadala na siya ng anghel para abisuhan yung pamilya ni Lot na umalis na kayo sa lugar na yan kasi susunugin ko na yan. Para kayo'y maligtas. Amen? Minsan ganito tayo, no? Lumalabas tayo para ayain yung mga souls sa labas. Tara na sis, mag-church na kayo kasi parating na ang Diyos para naman masama kayo sa kaligtasan. Minsan ayaw nila, kailangan pang pilitin. Amen? Katulad ng ginawa ng mga anghel na to sa asawa ni Lot. Kay Lot, di ba? Talagang halos pilitin pa sila ng mga anghel para lisanin lang yung lugar na yun kasi nga susunugin na ng ating Panginoon. Amen? So, nung araw na yun, sumunod naman sila. Umalis sila sa lugar yun. Umalis si Lot. Amen? Kasi nga, inutos ng Diyos. So, umalis siya. Umalis siya kasama yung kanyang asawa. Pumunta sila sa kabilang ibayo para makaiwas doon sa war. Sumunod naman siya. Amen? So, nung sinunog na ng Panginoon ang lugar na yun, anong nangyari sa asawa ni Lot? Lumingon siya. Bakit siya lumingon? Hindi niya maiwan yung mga bagay na mayroon siya. Hindi niya maiwan yung mga bagay na pinapahalagahan niya sa buhay. Hindi niya maiwan yung kayamanan, yung lugar kung saan naging komportable na siya, church. Amen? Which is, napakalinaw na susunugin na ni Lord. Kailangan mo nang iligtas yung sarili mo. Which is,
meron siya sa likod. Hindi niya maiwan yung mga iniidolo niya. Amen? Ano ba itong mga iniidolo ni Lot? Sayang naman yung bahay ko. Sayang naman yung mga ari-arian ko. Sayang naman yung mga business ko. Susunugin lang ng Panginoon. Diba? So sa kanyang paglingon na yun, naging asin siya. So ano ba ang nire-represent ng asin na to? Sa dinami-dami na mga pwedeng maging ni Lot, pwede namang mamatay na lang siya, matunaw na lang siya. Bakit siya naging haliging asin? Bakit? Para maging paalala sa ating lahat. Ano ba yung trabaho ng asin sa buhay natin? Palasa. Preserve. To preserve, diba? Para ma-preserve ka. Ganun din. Kung makikita mo maraming Kristiyano na ilang taon na rin silang nag-serve sa Diyos, tumatagal na sila eh. Ilang taon ba ang tinatagal nila? 2, 3? Buwan. Linggo. O may buwan. Pero may mga taon eh. 2 taon, 3 taon na nanatili sila sa gawain ng Diyos. Pero after noon, nawawala sila. Bakit? So, ibig sabihin, nung mga panahon na yun na 2 taon, 3 taon, silang nag-iisti sa simbahan, is nape-preserve yung kanilang pananampalataya. Napuprosin sila. Amen? Pero hindi sila nagmumove. Diba? Kapag ang isang preserve na pagkain, kapag natapos na yung preservative sa kanya, anong nangyayari? Tumataas ba? Or yung level? Diba hindi nag-i-expire siya? Amen. Ganun din po yung mga taong, no? Kapag hindi tayo totally nananampalataya sa ating Panginoon, Mrs., nakikita mo sumusunod na, hindi nila namamalayan, yung faith pala nila is napoprosin na. Ayaw nilang mag-go forward. Kumbaga, kampante na sila. Kung anong mayroon sila ngayon, doon na lang sila. Amen. Hanggang sa tagal na panahon, natatapos yung preservative at tuluyan silang nag-i-expire at tuluyan silang nawawala. Amen. Hindi na sila makapagpatuloy kasi nga, expired na. Ganun po yung mga tao, church. Amen po ba? Gusto ni Lord ng bago sa buhay mo. Gusto niya na maranasan mo yung pagpapala niya. Gusto kita niyang mapagpala. Pero ikaw ayaw mo, natatakot ka mag-step forward. Kasi nga, naging asin ka na pala. Akala mo nagpupuri ka pa sa Panginoon. Akala mo nandun pa yung totally pag-serve mo sa Panginoon. Pero hindi na pala. Inaasin na pala yung pananampalataya natin. Hindi na pala tayo makago. Hanggang sa tumatagal yung panahon, unti-unting natutunan yung asin na yun at nawawala na yung faith natin sa Panginoon. At tuluyan na rin tayong nawala. Amen? So, ang nangyari, sa paglingon na yun ni Lot, diba? Because, andun na siya eh, na-save na siya. Pero ayaw niya pang ma-save. Katulad rin niya, nandito na tayo ngayon sa simbahan. Napakalapit na natin sa salvation. Pero dahil may mga nililingon pa tayo sa likod, hindi tayo nakakapagpatuloy. Amen? Yes. Hindi tayo nakakapagpatuloy, church. Panay ang lingon. Ang sabi nga rin sa salita ng Panginoon, yung panay lingon ay walang karapatan sa kaharian ng Diyos. Amen? Saan yun makikita? Basahin niyo naman, church. No? Sa Luke 9:62, no one who puts his hand to the plow and look back, it's paid to the kingdom of God. Ang mga taong panay lingon, at hindi makapokus sa kaharian ng Diyos sa pagsiserve sa Panginoon, ay walang karapatan daw na makarating sa kaharian ng Diyos. Amen? Church. So, ang nangyari, no? Which is, napakalinaw eh. Niligtas na siya ng Panginoon dito. Niligtas na siya. Pero, ayaw niya ng kaligtasan. Gusto niyang manatili doon sa buhay na meron siya. Kaya naman, nang lumingon siya, naging asin siya. Anong nawala sa kanya? Nawala na nga yung kayamanan niya, nawala pa yung buhay niya, nawala pa yung kanyang mga mahal sa buhay. Amen? This is the cause of turning back sa paglilingkod sa Panginoon. No? Ito yung mga nagiging consequences kapag tayo ay tumalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Napakahirap, hindi po ba? Imagine mo, nawala na nga yung kayamanan mo, nawala pa yung buhay na pinahahalagaan mo, pati ang pamilya na pinahahalagaan mo, nawala pa sa'yo. Dahil lang sa pag-disobey mo doon sa kalooban ng Diyos.
sa utos ng Panginoon. Amen po? So kaya naman po, yung turo ko ngayon ay napaka-simple. At pinamagatan ko ito, the cost of turning back. So church, yaman lang din na pinili na nating maglingkod sa ating Panginoon. No? Magpatuloy na tayo. Huwag na tayong lingon ng lingon. Kasi yung mga lingon ng lingon, nadadapa pa yan natin iso. Hindi pa diretso, no? Makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo, church, may share lang ako sa inyo, no? Ako talaga, hindi ko, ni minsan sa sarili ko, sa buhay ko, hindi ko inakala man lang, or na-imagine, or nakita ang sarili ko na minsan tatayo ako para mag-preach ng Word of God sa mga anak kong Diyos. Kasi, napaka-ano ko mahilig ako sa mga idols. Mahilig akong mag-idolize. Wala akong pinapakinggan, kundi sarili ko lang. Which is, hindi pa ako Christian that time. At pupunta lang ako sa simbahan kapag makipag-date. May ka-date. Which is, totoo po yun. 20 years old, 19 years old. Pumapasok lang ako sa Catholic Church kapag meet tayo sa simbahan. Kaya hindi ko talaga. And nung napunta na ako dito sa Hong Kong, dito lang po ako naging Kristiyano. Sa buhay ni Pastora Malu. Alam niyo ba kung saan niya ako nakita? Sa Philippine Store, nag-iinom ako doon. Sising-along ako. Tapos, inaya ko si Pastora Malu kasi bibili lang sana siya. Tapos sabi niya sa akin, ikaw na lang ayain ko, sis. Niyaya niya ako sa simbahan. And thank God, dito ko nakilala ang Panginoon. And alam niyo ba yung mga panahon nun, mahilig ako sa idol. Idol na idol ko yung boy band PH noon, si Ford. No? Kaya naman, wala akong pakialam kahit yung pera, wala akong pakialam dyan. Kahit nga mawalan ako ng trabaho Kasi masyado na ako nakapokus doon sa idol ko. Kaya naman that time, no, nagawa akong tumakas sa amo ko mapanood lang yung idols ko. Amen. Papaalam ako, punta lang ako yung TR, ma'am. Pero hindi na ako bumalik. Doon na ako nag-cheers sa Central. Kala ko nga pagbalik ko, terminate na ako. Pero thanks God, hindi pa rin. Kasi may purpose din pala si God sa buhay ko. So kung dati tumatakas ako para mapanood yung idol ko, ngayon tumatakas na ako para makarating sa gawain ng Diyos. At makasama yung mga anak ng Diyos. Amen? Akala ko din dati mahirap ang maglingkod. Yung ayun, totally mabago ako. Kaya kung sa iniisip nyo ganyan, ang hirap. Ihirap iwanan yung mga bagay na nakasanayan natin. No. As long as are willing tayo na sumunod sa Diyos, as long as willing tayong magpabago sa Panginoon agad, sa Panginoon babaguhin at babaguhin niya tayo. Nang sa ganun ay makasunod tayo doon sa kalooban ng Diyos. Amen? So yun lang po.